Pangkaraniwan na sa atin ang gumawa ng suman na kamuting kahoy o kaya kasaba suman. Pero alam nyo ba kung paano mas pasasarapin ang ating suman? Paano? Panoorin nyo lang po ang video nito hanggang sa dulo at tiyak na kayang-kaya nyo itong gawin. Tara, umpisa na natin ito. Ako nga pala si Hi, I'm Dance and this is my channel. Ito po ay 1.2 kilograms na kamuting kahoy. Hinugasan ko po ito at babalatan lang po muna natin ito. At pagkatapos natin mabalatan ng ating kamuting kahoy ay muli nating huhugasan po ito. Gagadgarin po natin ang ating binalatan na kamuting kahoy ng pinong-pino na ganito na gadgaran ang ating gagamitin. Pero ayaw ko magpakahirap sa paggadgad ng kamuting kahoy. Ito po ay aking gigilingin. Ikakat ko muna into small pieces ang ating kamuting kahoy para mas madali magiling sa ating blender. Kitchen blender lang po ang ginagamit ko po dito at pagkatapos ay magdadagdag lang po tayo dito ng tubig para mas madali natin magiling ang ating kamuting kahoy dito. O ayan, di ba mas madali ang paggiling ng kamuting kahoy kaysa gadgarin natin. Ngayon naman po ay tatanggalin natin ang ating inilagay na tubig dito sa pamamagitan ng pagpiga ng ating giniling na kamuting kahoy dito. Pigain natin ng maigi at pagkatapos ay susukatin natin kung ilan ang tubig na ating idinagdag po dito at tatanggalin lang po natin ito pagkatapos natin ipatining ang ating liquid na nakuha dito sa ating giniling na kamuting kahoy. Ipatining muna natin ang ating liquid na kinuha dito sa ating kamuting kahoy ng mga 1 oras po at pagkatapos ay kung ilan ang ating idinagdag na tubig ay tatanggalin uli natin ito. Yung matitira naman po ay ibabalik po natin at ihahalo natin doon sa ating giniling na kamuting kahoy. Sa ating pagbabawas ng ating liquid ng tubig doon sa ating pinatining, ito po ay ang matitira. Ito po ay ang ating kasaba starch. Ibabalik po natin ito dito sa ating giniling na kamuting kahoy kasi po tuyong-tuyo na po yan at hindi magiging maligat ang ating kamuting kahoy kapag hindi po natin ibalik ito at mawawalan ng lasa po ito. Hahaluin lang po natin ito ng maigi uli para mag-well incorporate po ang ating kasaba starch doon sa ating giniling na kamuting kahoy. At kapag nahalo na natin ng maigi ang ating kamuting kahoy, ay magdagdag tayo dito ng 1/2 cup na sugar, 1/2 teaspoon na fine salt, at saka 1 teaspoon na vanilla essence. Haluin lang po natin ito imikos-mikos sandali hanggang sa mag-well combine po lahat ang ating mga sangkap na idinagdag po dito. Set aside muna natin ang ating mixture po dito at ngayon naman po ay idadarang natin ang ating dahon ng saging para po mas madali tayong magbalot kapag naidarang ang ating dahon ng saging po dito at pagkatapos po ay pupunasan po natin ang ating dahon ng saging para mas maging malinis ang ating dahon ng saging.
At ngayon naman po ay mag-scoop po tayo ng 1 cup dito sa ating cassava mixture at pagkatapos ay ilalagay po natin sa gitna ng ating dahon ng saging. I-flatten lang po natin ito at pagkatapos lalagyan natin ng bukayo filling. Ang ating recipe ng bukayo filling ay makikita nyo po dito sa description box at saka ilalagay ko po doon ang direct link doon sa ating paggawa ng bukayo filling po dito. Sundan nyo lang po ang ating pagbabalot dito ng ating suman na kamuting kahoy. At habang nagbabalot tayo ng ating suman kamuting kahoy at kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dan's Food Park, mangyari po lamang na paki-subscribe po ang aking channel, paki-click lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Ipagtakip naman natin ang ating 2 piraso na binalot na kamuting kahoy gamit ang ating dahon ng saging na pangtali dito para po hindi pasukin ng tubig kapag ating iniluto ang ating suman na kamuting kahoy mamaya. Ngayon naman po ay i-arrange natin ang ating suman na kamuting kahoy, binalot na suman at pagkatapos ay ilalaga lang po natin ito. Iluluto po natin ito sa tubig. Maglalagay lang po tayo dito ng katamtamang amount ng tubig at pagkatapos pakukuluan lang po natin ito ng mga 40 minutes po para sigurado po na lutong-luto ang ating suman na kamuting kahoy. Nasubukan ko po i-steam dito ang ating kamuting kahoy pero medyo meron katigasan ang texture ng kinalabasan ng ating suman ng kamuting kahoy kapag naka-steam po. Mas maganda po ay nakalublob sa tubig kapag ating iniluluto ang ating suman na kamuting kahoy. At ito na ang ating napakasarap na suman na kamuting kahoy na merong bukayo fillings. Isa na naman certified rapsa na recipe ang aking naibahagi sa iyo at sigurado po na ay kayang-kaya nyo po itong gawin. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!